Kaluluwa. Maligayang pagbabalik sa channel, kaibigan. Ang isang asawa ay dapat nagbibigay sa iyo ng suporta, respeto at kaligayahan. Ang nag-iisang tao na maaasahan mo habang buhay. Pero paano kung magbago iyon? Paano kung ang asawa mo ang magbibigay sa iyo na hindi maipaliwanag na takot? Ako ang ligaw na kaluluwa at may ikukwento ako sa iyo. Magandang araw sa inyo ang ligaw na kaluluwa at sa mga listeners ng channel nyo. Ako nga pala si Ben at ang asawa kong si Lynn at ako ay 6 na taon nang magkasama at 11 buwan ng kasal. Sa buong panahon na magkasama kami, napaka-normal ng lahat at minsan ay wala akong napansing kakaibang ugali o red flag sa kanya. Hindi ko may paliwanag kung gaano ka out of character ang buong pangyayaring ito para sa kanya. Napakabait, matalino at maalalahanin ni Lynn. Palagi siyang seryoso at diretso sa mga bagay-bagay. Ang pagiging childish o ang pananakot sa akin ay hindi niya karaniwang ginagawa. Hindi nga siya mahilig manood ng horror movies. Noong nagsisimula pa lang kaming mag-date, pumayag siyang panoorin ang The Shining kasama ko dahil alam niyang mahilig ako sa horror. Pero sobrang natakot siya kaya hindi man lang niya natapos kahit kalahati ng pelikula bago namin ito pinatay. Hindi siya mahilig sa anumang creepy na bagay at hindi rin siya mahilig sa mga prank. Hindi talaga iyon ang tipo niya. At ayos lang naman iyon. Pero iyon din ang dahilan kung bakit napaka-strange nang nangyari. Talagang hindi iyon katulad niya. Dagdag ko na rin na wala siyang naging problema sa mental health at sa pagkakaalam ko ay hindi rin iyon tumatakbo sa kanilang pamilya. Alam kong may mga taong kayang itago ang kanilang mental health problems pero sa 6 na taon naming magkasama, pakiramdam ko may mapapansin na sana akong kahit anong senyales. 2 buwan na ang nakalipas nang mangyari ang unang insidente. Nasa kusina ako noon at gumagawa ng kape bago pumasok sa trabaho. Medyo late na ako nung umagang iyon at alam kong hindi na ako makakadaan sa isang cafe para sa karaniwang kong morning fix. Humigop ako ng kape habang nagmamadali akong naglalakad sa hallway papunta sa front door. Nang bigla kong mapansin si Lynn na sumisilip sa akin mula sa kanto sa unahan ko. Mata lang niya ang nakikita ko, pati isang hibla ng mahaba niyang maitim na buhok na nakalaylay sa tabi ng pader. Nakatago ang miba pa niyang katawan sa likod ng kanto. Muntik ko nang matapon ng kape ko nang makita ko siya. At oo, napaso talaga ang labi ko. "Jeez, Lynn," sabi ko habang pinupunasan ng ilang patak ng kape sa pantalon ko. "Tinakot mo naman ako." Bigla siyang nawala sa paningin ko, parang batang nahuling gumagawa ng kalokohan. Narinig kong mabilis siyang tumakbo papunta sa sala. At nang makarating ako sa front door ay wala na siya. Medyo weird talaga iyon at talagang hindi katulad ng ugali niya gaya ng sabi ko. Pero natawa rin ako ng kaunti dahil parang mas playful siya kaysa dati at hindi gaanong seryoso. Suminaw ako na mahal ko siya at tinawag ko siyang weirdo. Habang isinasara ko ang pinto sa likod ko, narinig ko siyang tumatawa. Medyo kakaiba ang kilos niya. Pero hindi naman iyon tipong tatawag ka ng priest dahil sa takot. Nakalimutan ko na iyon pagsapit ng tanghali at nang makauwi ako ay bumalik na siya sa normal niyang sarili. Hindi ko na iyon binanggit at hindi rin niya binanggit. Nagpatuloy lang ang buhay. 3 araw ang lumipas bago nangyari ang susunod na insidente. Mga 2:00 ng madaling araw iyon nang nagising ako para uminom. Nakatayo ako sa tapat ng lamesa, may hawak na pitsil ng tubig, nang bigla kong maramdaman na parang may nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero napatingin ako sa sahig at nakita ko ang nakangiting mukha ng asawa ko na nakatitig pabalik sa akin. Sumisilip siya mula sa kabilang side ng table. Nakatingala sa akin na may malalaking matang hindi kumukurap at nakangingis. Ngingingis eh. Parang Cheshire Cat. Napasigaw ako. Aaminin ko iyon. Hindi dahil naiirita ako, kundi dahil sa takot.
Sa sandaling iyon, hindi ko maipaliwanag pero natakot talaga ako. Nang marinig niya ang sigaw ko, mabilis siyang umatras palabas sa paningin ko habang tumatama ang mga kamay niya at paa niya sa tiles ng sahig habang nagmamadali siyang lumabas ng kusina na gumagapang sa 4 na paa. Hindi ko siya hinabol at hindi rin ako sumigaw sa kanya. Nakatayo lang ako roon, naninigas sa gulat. Iniisip kong anong demonyo ang pumasok sa isip niya para gawin iyon. Mas matagal bago ako nakabalik sa taas kaysa sa gusto kong aminin, pero kalaunan ay umakyat din ako. Pagdating ko sa kwarto namin, nakahiga si Lynn sa kanyang tagiliran. Parang natutulog o nagpapanggap lang natulog. Matagal akong nakatayo roon, pinagmamasdan ang paghinga niya para masigurong tulog nga siya. May pakinamdam kasi na baka bigla niyang tumalon at takutin ako sa sandaling humiga ako sa kama. Pero hindi nangyari iyon. Humiga ako sa kama at hindi man lang niya gumalaw. Mahina at malalim ang paghinga niya at nagsimula na akong mag-isip kung baka napanaginipan ko lang ang lahat. Kinabukasang umaga, hinintay kong bumaba siya para magkape. Pagkaabot ko sa kanya ng isang mug at paghalik sa kanyang pising, nagpasyahan kong tanungin siya tungkol dito. "Ano yun kagabi?" Tanong ko. Pinapanatiling magaan ng tono ko para hindi siya ma-offend o mapahiya. Sumingangot siya habang nakatingin sa tasa ng kape niya. Umiling na wala siyang idea kung ano ang tinutukoy ko. "Sumisilip ka na naman sa akin. Doon," sabi ko habang itinuturo ang lugar sa sahig na tabi ng kitchen table. Sinundan niya ang tingin ko. At nang tumingin siya pabalik sa akin ay bigla siyang napatawa. Sobrang lakas ng tawa niya kaya hindi ko rin napigilang makitawa. "Minsan talaga, tinatakot mo ako ng husto, alam mo ba yun?" sabi ko. Humaghik siya. Inilapag ang tasa niya sa counter at niyakap ang leeg ko. "Palagi mo naman akong tinatakot, kaya tabla lang tayo," biro niya. Nagpaalam na kami sa isa't isa at umalis papuntang trabaho. Habang nagmamaneho ako, paulit-ulit kong naiisip kung gaano ka-creepy ang itsura niya kanina habang nakangisi sa akin mula sa likod ng kitchen table. Ang tunog ng mga kamay niya sa sahig habang gumagapang palayo. Sinabi ko sa sarili ko na nagbibiro lang siya. Sinusubukan lang niyang maging playful at makisabay sa hilig ko sa mga horror na bagay. Hindi naman sa natatakot ako sa kanya, pero may kung anong pakiramdam na hindi tama. Mas madalas ko na siyang nakikitang sumisilip sa akin. Minsan sumisilip siya mula sa likod ng sopa o sa mga kortina ng sala. Isang beses pa nga ay nagawa niyang magtago sa lumang baol ng lola niya na nasa paanan ng kama namin. Baka hindi ko pa nga nalaman na nandoon siya kung hindi lang tumunog ang luma nitong mga bisagra. Bahagya niyang iniangat ang takip ng baol, sapat lang para kalahati ng mukha niya ang sumilip mula sa loob. Nakangisi siya na parang batang tuwang-tuwa. Nakakakilabot. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Nakatitig lang ako. Nang sa wakas ay nakapagsalita ako, tinanong ko kung bakit ginagawa niya iyon. Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang isinara ang takip ng baol hanggang sa tuluyan niyang maisara ang sarili niya sa loob. Umalis na lang ako. Pakiramdam ko ay labis akong nabalisa. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ginagawa iyon, pero malinaw na nagpapasaya ito sa kanya. Umasa na lang akong magsasawa rin siya sa larong iyon. Hindi na sumilip si Lynn sa akin sa loob ng 2 linggo. Nagsimula na akong isipin na tapos na siya sa kakaiba niyang prank at gumaan ang pakiramdam ko. Isang gabi habang nanonood kami ng palabas sa Netflix, pabiro kong sinabi na matagal ko nang hindi nakikitang sumisilip sa akin at mukhang tumigil na siya sa paglalaro ng pagiging spy. Tumingin siya sa akin na may maliit na ngiti at sinabing, "Baka naman gumaling lang ako." Hindi ako sumagot, pero napaisip ako kung nagbibiro ba siya o hindi. Sa mga sumunod na araw, hindi ko matigil ang pag-iisip tungkol sa sinabi niya.
Sumisilip pa rin ba siya sa akin kapag hindi ako nakatingin at hindi ko lang napapansin? At kung oo, ano ba ang napapala niya rito? Nagsimula akong makaramdam ng paranoia. Palagi kong tinitignan kung may nakamasid ba sa akin mula sa kanto o sa likod ng pinto. Madali akong magulat tuwing nasa bahay ako at wala siya sa harap ng paningin ko. Pakiramdam ko tuloy ay parang tanga ako, parang nababaliw. Pero matapos ng ilang linggo na walang nangyaring insidente, nagsimula rin akong mag-relax. Tumigil na ako sa pagtingin sa likod ng mga kasangkapan at dingding at sinabi ko sa sarili ko na masamang alaala lang iyon. Pagkatapos, ilang araw lang ang lumipas, lalo pang lumala ang lahat. Umalis si Lynn para bisitahin ng isang kaibigan at nag-relax lang ako sa sopa habang naglalaro ng ilang games sa laptop ko. Bandang 9:00 ng gabi, pumasok ako sa shower at habang hinuhugasan ko ang sabon sa buhok ko, naramdaman ko na naman ang kakilabot na pakiramdam na may nakatingin sa akin. Dahan-dahan kong imulat ang mga mata ko at halos atakihin ako sa puso. Sumisilip si Lynn sa likod ng shower curtain. Buong ulo niya ay nakausli sa loob ng shower habang ang katawan niya ay nasa labas pa rin. Ang mahabang maitim na buhok niya ay nakalalaylay sa kortina at tumutulong ang tubig sa mga dulo nito. Buka ang bibig niya sa isang nakakatakot na ngiti. Malalaki at mapupula ang mga mata niya, parang matagal nang hindi kumukurap. Napasinghal ako at napaatras sa pader. Hindi siya gumalaw at hindi rin nagbago ang ngiti niya. Umaagos ang make-up niya pababa sa pisngi niya sa dalawang itim na guhit. Mukhang tuwang-tuwa siya pero parang tuluyang nabaliw. Takot na takot ako. Nakatayo lang kami doon ng ilang sandali, walang nagsasalita. Sa wakas, hapos ang tila napakahabang oras, dahan-dahan niyang inilabas ang ulo niya mula sa shower. Nakita ko ang malabong anyo niya sa likod ng kortina habang paatras siyang naglalakad papuntang binto ng banyo. Isang segundo lang ang lumipas at malakas sumara ang pinto ng banyo, sapat na umaga ang salamin. Napasinghal ako ulit at mabilis lumabas sa shower para ilak ang pinto. Nanatili ako sa loob ng banyo ng higit 1 oras. Siguro para sa iba ay parang nag-overreact ako. Pero biro man yun o hindi, hindi ko napapalampasin ng ganitong klaseng kabaliwan. Iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko habang naglalakad ako pabalik-balik sa banyo, tumitigil tuwing ilang minuto para makinig sa pinto. Bigla akong nakarinig ng mahinang tunog, kaya idinikit ko ang tangay ko sa pintuan ng banyo. Pilit na nakikinig. Wala akong marinig, pero nai-imagine ko si Lynn na nakatayo sa kabilang side ng pinto, humahagik-hik sa biro niya. Biglang umakyat ang galit sa akin. Galit na ako na pinaparamdam niya sa akin ng takot sa sarili kong bahay at pinilit pa akong magtago sa banyo ng 1 oras. Para saan? Isang biro? Kung biro man iyon, napakapangit na biro. What the fuck, Lynn? Sigaw ko. Nakakaputang ina na talaga itong ginagawa mo. Naghintay ako na humingi siya ng sorry o kahit sabihan man lang akong gago. Pero sa halip, may narinig akong mahinang ungol. Sobrang hina na napaisip ako kung narinig ko ba talaga iyon. At pagkatapos ay tuluyang katahimikan. Lynn? Tawag ko. Hindi ko man lang maitago ang panginginig ng boses ko. Walang sagot. Sarili ko lang mabigat na paghinga ang naririnig ko. Biro man, tumigil ka na! Sigaw ko habang hinahampas ang kamao ko sa pinto. Naghintay ako na murahin niya ako. Isang bagay na aasahan ko kung gaon ko siya kinausap. Ni minsan ay hindi pa ako sumigaw sa kanya dati. Pero wala pa rin. Taning ang paminsan-minsang patak ng tubig mula sa shower head ang maririnig. Hindi ko itatanggi na natatakot ako. Masyado akong takot para buksan ang lintik na pinto at harapin ang sarili kong asawa. Naghintay pa ako ng halos 30 minuto. Napakiramdam ay parang isang buong buhay kapag takot ka. Sa wakas,
Nagpasya akong hindi ko gugululi ng buong gabi na nagtatago sa banyo. Lumuhod ako at sumilip sa ilalim ng pinto. Halos inaasahan kong makikita ang mukha niya na sumisilip pabalik sa akin. Pero sa kabutihang palad ay wala. Kita ko ang hallway hanggang sa itaas ng hagdan, pero wala si Lynn. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi. Ilang minuto akong nakatingin, naghihintay na baka biglang lumitaw ang ulo niya sa tuktok ng hagdan, pero walang nangyari. Tumayo ako, nakahover ang kamay ko sa pinto habang pinipilit kong ihanda ang sarili ko na buksan ito. Dahan-dahan kong iniikot ang lock gamit ang nanginginig na mga daliri. At handa na sana akong buksan itong nang bigla akong makarinig ng tunog na hanggang ngayon ay nagpapasuka sa akin kapag naiisip ko. Isang ungol. Mas malakas kaysa kanina. Pero ngayon, alam ko na kung saan mismo ito nanggagaling. Dahan-dahan kong ibinaling ang ulo ko sa pintuan ng closet. Parang mabagal na eksena sa pelikula. At nagkatitigan kami ng asawa ko na sumisilip mula sa maliit na siwang ng pinto. Malalaki pa rin ang mga mata niya at nakabuka ang bibig niya sa pinakapangit at pinakakilabot na ngisi na nakita ko sa buong buhay ko. Hindi man lang ako napasigaw. Sobrang takot ko para magawa kahit iyon. Magkakapit ang mga mata niya sa dibdib niya at naninginig ang katawan niya sa sobrang tuwa na parang halos hindi na niya mapigilan ang excitement niya. Isang maikli at paus na ungol ang lumabas sa lalamunan niya, malalim at magaspang na nagpadala ng paninginig sa buong katawan ko. Sa kung anong manaraan, nagawa kong buksan ang pintuan ng banyo at tumakbo ng buong bilis pababa ng hagdan. Dinampot ko ang susi at phone ko mula sa mesa sa sala bago tuluyang tumakbo palabas ng bahay papunta sa kotse ko. Naririnig ko ang matinis niyang tawa sa likod ko. Pero hindi ko narinig na lumalapit siya. Hindi ko na isinara ang front door. Nag-drive ako palayo sa bahay ng mas mabilis kaysa sa dapat ayon sa batas. Nanginginig habang nagmamaneho, maaring dahil sa takot o sa lamig. Siguro pareho. Hindi ako nakakuha ng jacket o kahit sapatos man lang. Boxer lang ang suot ko at basa pa ang hurug ko. Diretso akong nagmaneho papunta sa bahay ng kapatid kong si Chris. Mga 40 minutong layo, habang binabaliwala ang lahat ng tawag at text na natatanggap ko. Hindi ko tiningnan ang phone ko hanggang sa ligtas na akong nakaparka sa driveway ng kapatid ko. 4 na beses tumawag si Lynn at sunod-sunod ang text niya. Lahat nagtatanong kung saan ako pumunta at bakit ako umalis ng ganun. Sa sobrang galit ko sa parang wala lang niyang tono, inihagis ko ang phone ko sa dashboard. Nagulat ang kapatid ko at ang asawa niya nang makita ako, lalo na at boxer lang ang suot ko. Pero sinabi nilang manatili ako roon hanggat kailangan ko. Pinahiram ako ni Chris ng damit at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ko na nag-away ako ni Lynn, pero hindi ko na ikinuwento ang detalye. Hindi ko talaga gustong isipin niyang nag-o-overreact lang ako. Na iniwan ko ang asawa ko dahil lang sa isang prank, kahit kakaiba pa iyon. Total naman, hindi ba rin ako ang ilang taon nang nagsasabi sa kanya na mag-relax at huwag masyadong seryoso sa lahat? Gusto ko siyang maging mas relaxed at mas magaan ang ugali. Pero sigurado, hindi ito ang nasa isip ko. Sinubukan kong matulog sa sopa nila, pero ayaw akong patulugin ng utak ko. Tawing ipipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko ang mukha ni Lynn na nakatitig sa akin mula sa loob ng closet. Ang pag-alam na kasama ko siya sa loob ng banyo buong oras na iyon ay nagpatindig ng balahibo ko. Hindi pala siya umalis sa lintik na banyo kahit kailan. Sa halip, pumasok siya sa closet at sinarado ng malakas ang pintuan ng banyo para lokohin ako. Ang ideya pa lang na bumalik sa bahay ay nagbibigay na sa akin ng matinding kaba. Paikot-ikot lang ako sa higaan at hindi makatulog. Binigyan ako ni Chris ng sleeping pill kaya kahit papaano ay nakatulog ako. Pero puno ng masasamang panaginip ang tulog ko, lahat tungkol sa nakangiting mukha ni Lynn. Nagising ako nang sumisikat pa lang ang araw. Masakit ang katawan ko dahil sa sofa at pakiramdam ko ay ubos na ubos ang lakas ko.
Alam kong kailangan kong tawagan si Lynn sa isang punto pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Hindi ako uuwi hanggat hindi niya ipinapangako na hindi na siya gagawa ng kung ano-anong creepy na kalokohan. Gusto ko lang maibalik ang asawa ko. Ang dati niyang seryoso at normal na sarili ay parang napakaganda na ngayong para sa akin. Iniisip kong tawagan siya at sabihin iyon nang biglang bumalik ang pamilyar na pakiramdam. May nakatiting sa akin. Nakatitig ako sa kisame. Pakiramdam ko ay umaakyat ang puso ko sa lalamunan ko. Ayokong alisin ang tingin ko roon, pero habang mas pinipilit kong huwag pansinin ang pakiramdam, lalo lang itong lumalala. Parang kusa na lang lumihis ang mga mata ko mula sa kisame. Nakadikit ang mukha niya sa bintana sa tabi ng sofa, nakatitig pababa sa akin na may parehong maluwang at nakakakilabot na ngiti. May laway na tumutulo mula sa labi niya na nag-iwan ng dalawang mahabang guhit sa salamin. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal doon, pero may pakiramdam akong matagal na siyang nakatayo roon, posibleng buong gabi pa nga. Hindi na ako sumigaw. Natatakot pa rin ako, pero mas nanaig ang galit kaysa sa takot sa sandaling iyon. Tumalon ako mula sa sofa at malakas na hinampas ng palad ko ang salamin. "Lynn, baliw ka na ba? Ano bang problema mo? Umuwi ka na!" Sigaw ko. "Ngayon na!" Hindi siya gumalaw at hindi nagbago ang nakakatakot niyang ekspresyon. Kung mayroon mang nagbago, lalo lang lumaki ang ngiti niya na parang hindi pa siya kailanmang naging ganoon kasaya. Naririnig ko si Chris at ang asawa niyang si Rebecca na gumagalaw sa itaas. Para bang narinig sila ni Lynn mula sa labas, bahagyang kumibot ang ulo niya sa direksyon nila at dahan-dahan niyang isinara ang bibig niya. Tinawag ni Chris ang pangalan ko mula sa itaas, halatang nag-aalala. Lumingon ako at nakita ko siyang pababa ng hagdan kasama si Rebecca. Pagbalik ko ng tingin sa bintana, wala na si Lynn. Ang tanging palatandaan na naroon siya ay ang dalawang guhit ng laway na patuloy na tumutulo sa salamin. Sinubukan kong ipaliwanag kina Chris at Rebecca na nagising ako at nakita kong nakasilip si Lynn sa bintana nila. Siyempre nagduda sila, sino ba namang hindi? Lumabas kami ni Chris sa harap ng bintana pero walang bakas ng paa sa lupa. May konting marka lang. "Baka hayop lang," sabi ni Chris. Hindi na ako nakipagtalo. Inisip nila ni Rebecca na napanaginipan ko lang ang lahat pero hindi nila naiintindihan at masyado na akong pagod para ipaliwanag pa sa kanila. Tumawag ako sa trabaho at sinabi kong hindi ako papasok sa araw na iyon at pinatay ko ang cellphone ko. Ayokong harapin si Lynn. Sa puntong iyon, kahit makipag-usap lang sa kanya ay sobrang hirap na para sa akin. Unti-unti kong sinimulang paniwalaan na may mali na sa kanya, isang bagay na hindi na mababawiran, na kahit ano pang pangako ang gawin niya ay hindi na kami babalik sa dati. Napakasakit isipin niyon. Umiyak ako halos buong umaga. Pagsapit ng tanghali, napagdesisyonan kong handa na akong harapin siya. Bibigyan ko siya ng isang huling pagkakataon para ipaliwanag ang sarili niya. Pagkatapos ng 6 na taon, yun man lang ang maibibigay ko sa kanya, sabi ko sa sarili ko. Binuksan ko ang phone ko at nakita ang maraming text na ipinadala niya, lahat mula sa isang mukhang nag-aalalang asawa. "Pwede ba tayong mag-usap? Mahal kita. Please, tumawag ka. Nag-aalala na talaga ako. Pwede bang sumagot ka? Umuwi ka na, please." At marami pang katulad niyan. Puro text na nagsasabing mahal niya ako at gusto niyang umuwi ako. Kung gaano siya nag-aalala. Pero ni isa man ay hindi tungkol sa kabaliwang ginawa niya. Parang hindi niya alam na may mali sa ginagawa niya. Kahit ang paraan niyang pagte-text ay kakaiba. Karaniwan nga ay napakahaba ng text niya kahit simpleng sasabihin lang na bumili ako ng tinapay. Aakalain mong marami siyang sasabihin pagkatapos ng mga kakaibang ginawa niya.
Alam kong baka mukhang childish ito para sa ilan sa inyo na malayo sa sitwasyong ito. Pero kung nakita ninyo ang paraan ng pagtingin sa akin ni Lynn, kung paano siya gumapang palayo na parang mabangis na hayop at kung paano siya nakangiti sa akin mula sa loob ng closet na parang isang baliw, tinitiyak kong maiintindihan ninyo kung bakit ganoon ang naging reaksyon ko. Napagdesisyonan kong manatili kina Chris at Rebecca ng isang gabi pa. Hindi ako nagising kahapon hanggang lampas tanghali at sa kabutihang palad, hindi ko nakita ang mukha ni Lynn na nakatitig sa bintana nila. Ayaw kong makialam kasi hindi ko naman talaga lugar iyon. Pero sa tingin mo ba maayos pa ang away na ito? Tanong ni Rebecca. Gumawa siya ng sandwich para sa aming dalawa para sa tanghalian. At alam kong gusto niyang buksan ng usapan nang hindi nagmumukhang nangingialam. Hindi ko alam. Parang iba na siya ngayon, sabi ko. Maingat na pinipili ang mga salita ko. Hindi pa rin ako handang sabihin sa kanya o kay Chris ang buong antas ng kabaliwang pinagdaanan ko. Nagbabago ang mga tao, Ben, pero siya pa rin ang babaeng pinakasalan mo. Baka kailangan niyo lang pag-usapang ng maayos ang mga problema ninyo. Ano man ang nangyayari, sigurado akong maayos din yan, sabi niya. Gaya ng dati, palaging tagapamayapa. Sa tingin ko, lampas na roon ang sitwasyon ngayon. Hindi ko naisipan na makakatulong pa ang pag-uusap. Hindi ko na siya mapagkakatiwalaan, sabi ko. Masakit sa dibdib ko ang mga salitang iyon. Mahal ko at namimiss ko ang asawa ko. Pero paano ako mabubuhay kasama ang isang taong ganun? Ang mamuhay na laging takot ay hindi naman masyadong kaaya-aya. Mahal ka ni Lynn. Sigurado akong sobrang nasasaktan siya ngayon, sabi ni Rebecca. Hindi ako sigurado roon, sagot ko. Pero ganun ang nakita ko. Hindi ko pa siya kailanman nakitang ganun kalungkot. Ibang-iba sa Lynn na kilala ko, sabi ni Rebecca habang malungkot na umiling. Tumagal lang halos 1 minuto bago tuluyang pumasok sa isip ko ang sinabi niya. Nang nangyari iyon, naramdaman kong gumapang ang matinding kaba sa buong katawan ko. Sandali, ano ang ibig mong sabihin? Nakita mo siya? Nakita mo si Lynn? Tanong ko, biglang natuyo ang bibig ko. Kaswal na tumanggo si Rebecca na para bang hindi iyon isang nakakatakot na bagay. Siguro para sa kanya ay hindi naman. Dumaan siya kaninang umaga, kagad pagkatapos umalis ni Chris papuntang trabaho. Sabi niya habang nililinis ang mga plato sa mesa. Hindi ko nga lang nakita ang kotse niya. Baka nag-grab siya o kung ano. Rebecca, ano ang sinabi niya? Pumasok ba siya sa loob? Tanong ko habang nararamdaman kong pinagpapawisan ng noo ko. Nagsimula akong tumingin sa paligid. Sinusuri ang mga sulok na parang may mandaragit na nagtatago roon. Hindi. Tinanong lang niya kung gising ka na. Sinabi ko na hindi pa. Tinanong ko kung gusto niyang gisingin kita, pero sinabi niyang wag na. Sabi niya, hayaan ka na lang matulog. Sagot niya habang naghuhugas ng pinggan. Yun lang? Wala na siyang ibang sinabi? Tanong ko. Wala, pero mukha siyang pagod na pagod. Parang ilang araw na siyang hindi natutulog. Sa tingin ko, dapat mo siyang tawagan. Tumayo ako mula sa mesa at nagpasalamat kay Rebecca para sa tanghalian. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko sa kaalamang hindi siya pumasok sa loob ng bahay. Pero kailangan ko pa ring siguraduhin na nakalak ang mga pinto. Umupo ako sandali. Sinusubukang isipin kung ano ang susunod kong gagawin. Ayaw kong umuwi pero pakiramdam ko may utang akong tulong kay Lynn kung kaya ko siyang tulungan. Hindi ba't nanumpa akong mamamahalin at igagalang siya sa sakit man o sa kalusugan? Malinaw na may malubhang problema siya ngayon. Kung may sakit nga siya na talagang pinaniniwalaan kong mayroon, kailangan kong subukang tulungan siyang makakuha ng tulong. Pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Ayaw kong tumawag sa pulis. At saka, ano ba ang sasabihin ko sa kanila? Na sumisilip sa akin ang asawa ko? Na creepy siya? Kahit gaano pa siya kakaiba, wala pa naman siyang ginagawang krimen. Hindi pa. Malamang sasabihin lang ng pulis na overreact ako. Pero hindi ito simpleng prank. May mali, delikado pa nga.
Parang may masamang bagay na nagtatago likod ng ngiti niya. Alam ko na bilang asawa niya, may karapatan akong ipa-admit siya sa isang mental facility. Pero kung gagawa siya lang ng normal kapag may ibang tao, malinaw na naloko niya si Rebecca at napaniwala itong isa lang siyang nag-aalalang asawa. Kung hindi siya makita ng mga doktor na panganib sa sarili niya o sa iba, wala silang magagawa kundi pakawalan siya matapos ang 72 hours. Pakiramdam ko ay naliligaw at nalulunod sa sitwasyon. Kaya ginawa ko ang gagawin ng kahit sinong asawa sa posisyon ko. Tinawagan ko ang nanay niya. Ayoko talagang gawin iyon, maniwala kayo. Hindi kami kailanman naging maganda ang relasyon ng nanay niya na si Marian. Hindi naman kami nag-away o ano. Hindi lang siyang isang taong madaling pakisamahan at hindi rin siya masyadong mainit ang pakikitungo. Halos hindi siya ngumiti at kapag ngumiti man, ang mga labi niya lang ang gumagalaw sa isang manipis na ngiti habang nananatiling blanko ang mga mata niya. May oras siyang parang laging handang makipaglaban. 2 beses ko pa lang siyang nakilala at parehong napakaikli ng mga bisitang iyon. May pakiramdam akong hindi niya ako gusto para sa anak niya. Palaging minamadali ni Lynn ang alis namin dahil ayaw niyang maging uncomfortable ako na labis kong ipinagkakasalamat sa kanya. Ang makasama ang nanay niya ay halos hindi matael, parang naglalakad sa ibabaw ng basag na salamin. Masaya ako nang lumipat kami ng 3 city ang layo para hindi na namin siya kailangang makita ng madalas. Masaya akong iwasan ng babaeng iyon, pero kailangan ko ang tulong niya. Ayoko talagang kausapin siya, pero kailangan kong may makausap. Isang taong mas matagal nang nakakakilala kay Ling kesa sa akin. Kaya kinagat ko ang labi ko at ginawa ang kailangan kong gawin. "Hello?" Sagot niya at halata agad ang inis sa boses niya. "Ma'am, ako po ito, si Ben. May sandali ka po ba para makausap?" Tanong ko. Narinig ko siyang sumutsut sa inis. Nasa kalagitnaan ako ng pagsusulat ng mga tseke, pero kung ipipilit mo, maari akong maglaan ng isang sandali. "Ano ba ang gusto mong pag-usapan, Benjamin?" Malamig niyang sagot. "Tungkol po ito kay Lynn. Siya ay kumikilos ng kakaiba nitong mga nakaraang araw at inisip ko kung may alam ka po ba kung may..." Agad niya akong pinutol. "Medyo mahirap sundan ang kung ano-anong sinasabi mo, Benjamin. Ano ba talaga ang gusto mo mula sa akin?" Tanong niya. Halos nakikita ko siya sa isip ko, nakatayo sa kanyang manipis na sweater at slacks, tinatapik ng iritado ang mga kuko niya sa mesa. "Gusto ko po lang malaman kung may napansin ka po bang kakaibang ugali sa kanya noon. O baka may problema po siya sa mental health?" Tanong ko. Nagkaroon ng mahaba at hindi komportableng katahimikan. Hindi ko malaman kung nag-iisip lang siya o may iba pang dahilan. Sa wakas, makalipas ang ilang segundo, nagsalita siya. "Hindi ko alam kung isa ito sa mga biro mo, Benjamin. Pero kung ganun nga, hindi iyon nakakatawa. May mga bagay pa akong kailangang asikasuhin gaya ng sinabi ko. Kaya kung wala ka ng..." Pero pinutol ko siya bago pa niya ako tuluyang babaan ng tawag. "Ma'am, hindi po ito biro. Talagang nag-aalala po ako sa mental health ni Lynn. Napaka-erratic ng kilos niya nitong mga nakaraang araw. Sobrang nag-aalala po ako sa kanya. At naisip ko na bilang nanay niya ay ganun din po ang mararamdaman mo." Sabi ko, halatang naririnig ang frustration sa boses ko. "Kung talagang nag-aalala ka, iminumungkahi kung kumuha ka ng tulong mula sa mga health professionals. Hindi ko alam kung anong inaasahan mo sa akin." Matalas niyang sagot. Ramdam kong ilang segundo na lang ay ibababa na niya ang telepono at sa kung anong dahilan ay desperado akong pigilan iyon. May pakiramdam akong mas marami siyang alam kaysa sa ipinapakita niya. "Pakiusap po. Kung hindi man para sa akin, gawin mo po para kay Lynn." Pakiusap ko. Narinig ko ang isang mahinang paghinga, parang nanginginig, na tila sinusubukan niyang panatilihin ng matigas niyang anyo, ngunit nahihirapan na. "Ma'am, ano po bang..." Simula ko. "Benjamin, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa iyo.
Ang tanging maipapayo ko ay humanap ka ng professional help. Huwag ka nang tumawag dito muli. Paalam. Sinubukan ko pa siyang tawagin pero ibinaba na niya ang telepono. Sinubukan kong intindihin ang usapan namin at kung bakit tumanggi siyang tulungan ako. Kahit hindi niya ako gusto, bakit ayaw niyang tulungan ang sarili niyang anak? Hindi ko maintindihan iyon. Paulit-ulit kong binalikan sa isip ko ang pag-uusapan namin, desperadong naghahanap ng detalye na baka may napalampas ako. Halos susuko na ako nang maalala ko ang huli niyang sinabi. Humanap ka ng professional help. Sinabi niya iyon na parang may bahagyang pagdiin. Maaring nag-iimbento lang ako ng kahulugan, pero sigurado akong bahagyang nagbago ang tono ng boses niya nang sinabi niya iyon. Parang napakahalaga ng mga salitang iyon. Ano ba ang ibig sabihin niya? Unang inisip ko ay tinutukoy niya ang mga doktor o psychiatrist, pero baka may iba siyang tinutukoy. Isang tao na sa kung anong dahilan ay hindi niya komportableng banggitin ng direkta. O baka naman desperado lang talaga ako. Hinintay kong makauwi si Chris at pagkatapos ng napakahaba at nakakapagod na pag-uusap namin kasama si Rebecca ay napaniwala ko sila na talagang kailangan ni Lynn ng psychiatric help. Hindi ko sinabi ang lahat, hindi pa ako nararapat na ikwento ang buong nangyari. Pero sinabi ko ang huli naming encounter, kung paano siyang nagtago sa banyo at sumilip sa akin sa closet. Halatang nagulat sila. Ngunit sa kabutihang palad ay naniwala sila sa akin. Gusto rin nilang tulungan si Lynn. Gayunpaman, hindi nila inisip na ganun kalala ang sitwasyon. Kakaiba oo, ngunit hindi delikado. Paulit-ulit nilang sinasabi na baka nagbibiro lang si Lynn. Baka para sa TikTok, munghiyahin ni Rebecca, kahit halatang hindi siya masyadong kumbinsido. Hindi rin iniisip ni Chris na kailangan ng isama ang pulis sa ngayon. Instead, nag-offer siyang samahan ako at agad kong tinanggap. Sa tingin niya, ang pinakamahusay na gawin ay kausapin siya ng mahinang at subukang kumbinsihin siya na magpatingin ng kausa-usa. Pumayag akong sundin ng paraan niya. Sasama siya sa loob. Hindi ko kailangang pumasok ng bahay na iyon ng mag-isa. Pumunta kami roon ngayong umaga. Pagkatapos lang ng almusal, walang paraan na pupunta ako roon sa gabi. Nang pumasok kami sa driveway, parang tumatalon ng sikmura ako sa kaba. Wala ang kotse niya pero hindi pa rin ako nagpakampante. Bahagyang nakabukas ang front door at sa isang iglap ay naisip kong baka makita namin ang mga mata niya na nakasilip sa siwang. Naninginig ako at nagsisimula ng pagpawisan. Pero si Chris ay kalmado lang. Hinintay niya akong magbukas ng pinto. Nakasuksok pang mga kamay niya sa bulsa na para bang naglalakad lang siya sa park. Inggit ako sa kawalan niyang kaalaman. Tinulak ko ang pinto at agad akong sinalubong ng amoy ng nabubulok na bagay. Naamoy din niyo ni Chris at pumasok siya sa bahay sa likod ko habang nakakunot ang ilong. Ano bang ginagamit ninyo dito panglinis ng sahig? Tae ba? Bulong ni Chris. Tumahimik ka, sabi ko habang mabilis na tumitingin sa paligid para sa anumang senyales ni Lynn. Napakatahimik at napakadilim ng bahay kahit 10:00 pa lang ng umaga. Mahigpit na nakasara ang lahat ng kortina na para bang ayaw papasukin ng kahit kaunting sikat ng araw. Kung hindi lang ako umalis dito 2 araw na ang nakalipas, iisipin kong matagal nang inabandona ang bahay. Dahan-dahan kaming gumalaw sa bawat kwarto. Maingat na sinusuri ang bawat lugar na maaaring pagtaguan niya. Paminsan-minsang tinatawag ang pangalan niya. Bakit mo naman tinitingnan ng ilalim ng sofa? Tanong ni Chris kalaunan. Hindi ba asawa mo ang hinahanap natin? Tiningnan niya ako na parang napakatanga ko. Akyat na lang tayo sa taas, pabulong kong sabi. Umiling siya pero sumunod pa rin sa akin paakyat ng hagdan para tingnan ng banyo at ang spare bedroom. Habang paakyat kami,
Kumalansing ang mga sapatos ko sa mga piraso ng salamin na nakakalat sa ilang baitang ng hagdan. Napansin ko na ang isa sa mga wedding portrait namin ni Lynn na nakasabit sa pader sa tabi ng hagdan ay nabasag. Nakahilig ang frame at wala na ang lahat ng salamin nito. Matagal akong nakatitig sa larawan habang may bumubuong bukol sa lalamunan ko. Kinuha namin ang litrato na iyon pagkatapos naming lumabas ng simbahan, matapos kaming magpanata. Napakaganda ni Lynn sa puti niyang gown. Tiningnan ko ang maganda niyang mukha. Hindi ko kailanman inisip na ang mukha niya ay magiging dahilan ng takot ko balang araw. Anakyat namin ang natitirang baitang at sinuri ang spare bedroom, pero mukhang hindi iyon ginalaw. Nag-alangan akong pumasok sa banyo dahil biglang bumalik ang takot ko mula sa gabing iyon. Napansin yun ni Chris at inalok na siya na lang ang papasok mag-isa, pero hindi ko siya pinayagan. Kaya sabay kaming pumasok, sinuri ang closet at ang shower. Mukhang hindi pa nagagalaw ang banyo mula noong gabing umalis ako. Sa tingin ko wala siya dito, kuya. Bakit hindi ka na lang mag-impakin ng ilang damit at bumalik na lang tayo bukas o kung kailan? Sabi ni Chris. Tumanggo ako at pumasok sa kwarto namin para magsiksik ng ilang damit sa isang bag. Nang silipin ko ang loob ng closet namin, nakita ko ang pinanggagalingan ng amoy at napasuka ako. Isang tingin lang ni Chris ay namutla siya. Napaatras siya papunta sa hagdan para makalayo sa tanawin at sa amoy. Nakatitig ako sa loob ng closet ng kwarto namin, tuluyang natulala sa nakita ko. Nakababad sa carpet ang hindi bababa sa 1 dosenang eyeballs, maingat na inayos ng magkapares. Ang ilan ay kasing laki ng barya, habang ang iba ay kasing liit ng jolen. Nakatitig ako sa mga mata na kinuha niya mula sa maliliit na hayop at naiisip ko kung paano niya iyon nakuha. Napanginig ako sa ideya na iyon. Grabe, akala ko na ang malas dahil sa addiction ni Becca sa sapatos. Pero putang ina, nangunguliktang eyeballs ang asawa mo, sabi ni Chris habang nasusuka. Kuya Ben, sa tingin ko dapat na tayong umalis, sigaw niya mula sa hallway. Nasusuka na ako. Sige, dinamputan ko ang bag ko at sinira ang closet, kasama ang bago kong bangangip na iyon. Lumabas ako sa hallway at huminga ng malalim. Parang nalalasahan ko ang baho ng pagkabulok sa dilima ko at hindi ko mapigilan na masuka. Sino bang matinong tao ang naglalagay ng mga eyeballs ng maayos sa closet? Bulong ni Chris. Sinabi ko sa iyo na kailangan niya ng tulong. Sabi ko, hindi niya kailangan ng tulong, Kuya Ben. Kailangan niya ng exorcist. Rante, sasama ka ba o hindi? Hindi ko na matiis ang amoy na. Biglang naputol ang salita niya at lumaki ang mga mata niya sa takot. Hindi ko na kailangang tanungin kung bakit. Nararamdaman ko na. May nakatingin sa akin. At hindi ko iniisip na ang mga mata sa closet ang makatingin. Dahan-dahan kong linigon. Pinasadahan ko ng mga mata ko ang buong kwarto. Diyos ko, bulong ko nang sa wakas nakita ko ang hindi namin napansin. Ilalim ng kama, nakakulal sa kanyang tagiliran. Nakatitig sa amin na parang batang sobrang excited tuwing umagang ng Christmas. Ang asawa ko, magkakapit ang mga kamay niya sa ilalim ng baba niya at nanginginig ang mga nito sa pananabik. Ngayong alam niyang nakita na siya, naririnig ko ang mahihinang tunog na ginagawa niya. Parang may sinisinok na tunog mula sa lalamunan niya na para bang sobra na ang excitement para sa kanya. Nakakakilabot iyon sa madaling salita. Malalaki ang mga mata niya at nandoon pa rin ang napakalawak ng ngiti. Lahat ng nasa loob ko ay nagsasabing tumakbo na ako, pero pinilit kong pigilan ang sarili ko. Asawa ko ito. Kahit gaano pa kabaluktot ang nangyari, siya pa rin ang babaeng pinakasalan ko. Kailangan ko siyang tulungan. Lynn, mahina akong sabi.
Hindi siya sumagot, pero mabilis na umuga ang ulo niya paharap at paurong. Parang tumatanggo. Babe, gusto ko lang tumulong, okay? Pwede mo bang hayaan akong gawin na yon? Tanong ko. Isang hakbang lang ang ginawa ko pasulong, parang lumalapit sa isang mapanganib na hayop. Mahal kita, Lynn. Mahina akong sabi habang lumalapit pa ng isang hakbang. Isang maliit na ungol ang lumabas sa bukas niyang bibig at kailangan kong pigilan ang sarili kong tumakbo. Nagsisimula ng manginig ang mga balikat niya at lalo pang lumaki ang mga mata niya. Yumuko ako para mas makita siya at agad kong napansin ang dugo. Puno nito ang mga kamay niya. Mas lalo pang nanginginig ang mga ito habang papalapit ako na para bang hirap na hirap siyang pigilan ng sarili niya. Lynn, nasugatan ka ba? Dumudugo ka, sabi ko. Muli siyang tumanggo habang ang mga duguan niyang daliri ay gumagalaw pataas baba, parang tumutugtog sa isang hindi nakikitang piano. Paminsan-minsan ay sumasagi ang mga ito sa baba niya na nagiiwan ng bahid ng dugo sa balat niya. Gusto kong umatras sa pandidiri. Ang amoy na nagmumula sa kanya ay nakakasuka. Ramdam kong parang aakyat na ang suka sa lalamunan ko. Tuyo at manipis ang mga labi niya at may dugo na sumisiksik sa mga bitak nito. Alam kong hindi siya lalabas ng kusa, pero ayoko rin siyang iwan sa ganoong kalagayan. Dahan-dahan akong lumapit at inabot siya. Lalong lumakas ang sinisinok niyang mga tunog at nanginginig ang mga kamay niya habang kumikibot ang mga daliri. Doon ko nakita ang dugo na tumutulo mula sa pagitan ng mga daliri niya. Diyos ko, Lynn, dumudugo ka, sabi ko. Instinktibo kong inabot ang kamay niya, pero bago ko pa man siya mahawakan, ay bigla niyang isinugod ang kamay niya papunta sa akin. Isang matalim na sakit ang dumaan sa braso ko at napauto ako sa sahig. Parang nagliliyab ang braso ko at nakita kong tumutulo ang dugo papunta sa carpet. Napatitig ako sa kanya sa gulat at nakita ko siyang nakangising parang baliw. Hawak niyang isang malaking piraso ng basag na salamin. Ayos ka lang ba dyan? Tanong ni Chris mula sa likod ko. Bahagya akong lumingon sa kanya habang hawak ko ang braso ko sa dibdib ko. Pagharap ko ulit kay Lynn, napansin kong nagbago ang tingin niya. Hindi na siya nakatingin sa akin at hindi na rin siya nakangiti. Nakatitig siya lampas sa akin, kay Chris, na parang gutom na kupusan na nakatingin sa isang daga. Buka pa rin ang bibig niya, pero ngayon ay parang galit na ungol na ang anyo nito. Tumayo ako at dahan-dahang umatras sa hallway, takot na alisin ang tingin ko sa kanya. Dumudugo ka ba? Tanong ni Chris. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig niya, mabilis na gumapang si Lynn palabas mula sa ilalim ng kama. Hawak pa rin ang piraso ng salamin. Chris! Takbo! Umalis ka! Sigaw ko. Siguro natakot siyang gumalaw. Dahil isang segundo lang ang lumipas ay naramdaman kong nabangga ko siya sa likod. Nakatayo pa rin siya sa tuktok ng hagdan, nakatitig sa nakakatakot na anyo ng asama ko. Tuluyan ng gumapang palabas si Lynn mula sa ilalim ng kama at tumayo sa pintuan ng kwarto. Baluktot sa galit ang mukha niya. Halatang tense ang buong katawan niya. Tumutulo ang dugo mula sa mga daliri niya papunta sa sahig. Diyos ko, Ate Lynn! Sabi ni Chris. Naglalaro ba tayo ng taguan? Inabot ko siya sa likod at itinulak papunta sa hagdan. Gumalaw ka na, Chris! Sabi ko ng mahina pero matagas. Mabilis na umuga ang ulo ni Lynn sa matutulis na galaw at nagsimula siyang ngumisi. Binubuka ang bibig niya ng mas malaki at mas malaki hanggang halos umabot ang baba niya sa dibdib niya. Narinig kong nagdasal si Chris at pagkatapos ay tumakbo siya pababa ng hagdan. Nakatayo ako sa tuktok ng hagdan, nahahati sa pagmamahal ko sa babaeng malinaw na nangangailangan ng tulong at ng instinct ko para mabuhay. Gusto ko lang tumulong, sabi ko.
Habang pinipigilan ng luha, muli siyang tumingin sa akin habang dahan-dahan niyang itinaas ang piraso ng salamin sa harap niya. At pagkatapos, bigla siyang tumakbo papunta sa akin. Nakangisi sa matinding excitement. Buti na lang ay kumilos agad ang katawan ko at mabilis akong tumakbo pababa ng hagdan. Nilalaktawan ng 2 o 3 baitang sa bawat hakbang. Nakarating ako sa front door nang bigla ko siyang maramdamang tumalon sa likod ko. Niyakap ang leeg ko at ang bukas niyang bibig ay nasa tabi ng tenga ko. Naririnig ko ng malinaw ang nakakatakot niyang sinisinok na tunog. Naalog ko siya mula sa likod ko at bumagsak siya sa sahig. Nakaramdam ako ng matinding sakit sa likod ko habang nahuhulog siya. Pero binuksan ko ang pinto at tumakbo papunta sa kotse ko. Nasa harap ng bahay si Chris. Kausap ang pulis sa telepono. Wala akong sinabi. Tumakbo lang ako papunta sa kotse at pumasok. Naunawaan ni Chris ang sitwasyon at sumunod siya sa akin habang kausap pa rin ng 911. Tinignan ko ang rear view mirror. Sigurado akong makikita ko siyang tumatakbo papunta sa amin. Pero hindi ko siya nakita. Diretso akong pumunta sa ER at nilagyan ng 11 na tahi ang braso ko at 3 naman sa likod ko. Maraming tanong ang pulis at bumalik sila sa bahay para maghanap. Pero syempre, wala na si Lynn. Pinayuhan akong manatili muna sa bahay ng kaibigan o kamag-anak at mag-file ng restraining order sa lalong madaling panahon. Pero alam kong wala ring silbi ang mga iyon. Hindi ko may paliwanag. Pero alam ko lang, inihatid ko si Chris sa bahay nila at pagkatapos ay nagmaneho ako papunta sa isang motel 1 oras ang layo. Gusto kong ilayo ang sarili ko kay Lynn hanggat maaari. Dito ako ngayon sa loob ng huling 4 na oras. Akala ko baka mahanap siya ng pulis, baka matulungan nila siya. Pero ngayon, hindi na ako sigurado. Dahil 40 minuto ang lumipas, ay nakatanggap ako ng text mula sa isang hindi kilalang numero. 3 salita lang, nahanap na kita. At may kasamang larawan, madilim at malabo ang latrato, pero agad kong nakilala kung ano iyon. Walang pagdududa. Mata yun ng asawa ko, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Mag-isa ako at natatakot, at hindi ko maiwasan na maramdaman na may nakatingin sa akin. Kailangan ko ang inyong payo. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.